Hi everyone! Welcome back to my channel. If you're new here, my name is Tintin, a former bar staff in Royal Caribbean. At dito, pinag-uusapan natin lahat ng tungkol sa cruise ship jobs, requirements, tips, at mga real talk para matulungan kayong makasampa. So today, sasagutin natin ang tanong ng marami. Okay lang ba na TESDA lang ang tinapos para makapag-apply sa cruise ship? Kung ikaw ay TESDA graduate, stay tuned kasi itong video ay para sa'yo. TESDA as stepping stone. Unang-una, ang TESDA ay certificate ay napakagandang starting point. Bakit? Kasi TESDA courses like housekeeping, food and beverage services, bartending, or front office ay naka-align sa hospitality industry. Alam natin na cruise ship, karamihan ng trabaho ay nasa hospitality. Mga waiter, cabin, steward, bartender, cook, at marami pang iba. Kaya kung meron kang TESDA certificate, ibig sabihin meron ka ng basic foundation na hinahanap ng mga agency. Pero take note guys, kahit may TESDA ka na, hindi ibig sabihin kompleto na requirements mo. Kailangan mo pa rin kumuha ng mga mandatory maritime trainings. Ang pinaka-basic dito ay ang STCW training o tinatawag na Standards of Training, Certification and Watchkeeping. Kumbaga ito ang passport mo sa maritime industry. Dito, tuturuan ka ng basic safety, paano mag-handle ng emergencies, firefighting, first aid, at kung paano i-handle ang crowd sa barko. At depende sa posisyon na gusto mong applyan, may additional trainings pa. Halimbawa, kung sa kitchen ka magtatrabaho, kailangan mo ng food safety training. Kung sa housekeeping, may sanitation trainings. Kaya hindi lang TESDA, dapat ready ka rin sa mga dagdag na courses. Experience is gold. Ngayon, usapan experience. Kahit meron ka ng TESDA certificate at maritime trainings, ang totoo, mas gusto ng mga cruise line yung may actual work experience. Bakit? Kasi ang trabaho sa barko sobrang demanding at mabilis ang takbo ng oras. Kung meron ka ng experience sa hotels, restaurants o resorts, alam mo na kung paano mag-handle ng guests, mag-multitask at magtrabaho under pressure. Kaya kung fresh grad ka ng TESDA, ang best move ay magtrabaho muna sa land-based hospitality jobs. Kahit 1 to 2 years experience, malaking plus na yan sa resume mo. Yun ang magpapakita na ready ka na sa barko. Agency requirements. Punta naman tayo sa mga agency. Tandaan, hindi pare-pareho ang standards nila. May agencies na tumatanggap ng TESDA graduates basta pasado ka sa interview at personality fit ka sa trabaho. Pero meron ding agencies na mahigpit at may minimum experience requirements. Pwedeng 6 months, 1 year o minsan 2 years depende sa posisyon. Kaya dapat marunong ka ring mag-research kung saan ka mag-a-apply at anong qualification ang hinahanap nila. Ngayon, real talk time. TESDA is a good foundation pero hindi siya guarantee. Kung iisipin mo parang stepping stone lang siya. Sa cruise ship industry, mas pinahahalagahan ng skills, trainings at actual experience. TESDA will open the door pero ikaw pa rin ang gagawa ng paraan para makapasok. Kaya ang advice ko, gamitin mo ang TESDA certificate mo bilang panimula. Kumpletuhin mo ang maritime trainings, mag-ipon ka ng land-based experience at syempre, i-build mo yung tamang attitude at personality kasi sa barko, teamwork at customer service ang labanan. So to wrap it up, oo, okay lang na TESDA lang muna ang natapos mo. Pero kung gusto mong tumaas ang chance na makasampa ka sa cruise ship, kailangan mong magdagdag ng trainings, mag-gain ng experience at magpakita ng right attitude. Kaya don't forget to hit like, share this video sa mga kakilala mong TESDA graduate din, and subscribe para updated ka sa lahat ng cruise ship tips na i-upload natin. Maraming salamat for watching and see you sa susunod na video.